Magandang araw ulit sa inyo lahat mga ka-Tekno. Welcome back into our channel. So, meron po tayong bagong video ngayon. Bali yung topic natin ni about sa Samsung na 55 inch, no? Yung mga na-experience natin. So, ito yung i-share natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat ay shoutout muna sa mga kaibigan na nagpabati, no? Shoutout kay Romnick Nano, Ryan Sortek from Sursugon, RC Tech Lirigo, isang malupit na kaibigan ko na tech vlogger, no? Joseph TV from Saudi Tech, isang tech vlogger din, sana suportahan natin. Shoutout kay John Salon from Iloilo. Shoutout din kay Bugoy, no, from Antique, shoutout sa iyo bro. At kay Mujahidin Pangarungan from Marawi City, shoutout sa iyo bro. At kay Leo Montiel, shoutout sa inyong lahat mga ka-master. And shoutout nga pala sa mga kaibigan natin, mga tech vlogger, no, at sa mga kaibigan natin doon sa grupo natin sa Electronics Technician. Shoutout sa inyong lahat mga ka-master. At sa mga gusto kong pa shoutout, ay please kayo mag-comment sa ating comment section. And samahan nyo ko at simulan natin ito mga ka-tech. Ayun, no, so magandang araw, may gagawin tayo na naman sa araw na ito. So ito ay meron lang akong kunting share about sa na-experience or na-encounter natin sa unit na ito. Bali ito isang Samsung pala na 55 inches Smart TV. So ito yung model niya. Ayan. UA55KU600G. So bali yung problema pala nito mga katik ay yung kanyang auto shut off siya, no? Nagpo-protect yung ating unit nung pagkasaksak, lalabas yung backlight lang, walang display at saka protect. So si-share ko sa inyo ngayon kung anong na-experience natin dito kasi nabuksan ko na ito mga katiko. At tanggal ko na yung kanyang frame sa kanyang top board dahil nga nadalik ko na to at isinara at ngayon binuksan ko ulit kasi may napag usapan kami sa may-ari nito eh. So sa mga ganitong unit kasi mga katik sa mga na-experience natin hindi natin mahagilap yung kanya mga clocking signal, no? So yung ginawa ko nito, tinanggal ko tong kabilang side tapos nagtesting ako, ganun pa rin. Tapos binalik ko, tapos itong kabilang side naman yung tinanggal natin, ganun pa rin siya, no? Napoprotect pa rin yung unit natin. So sa mga na-experience natin dati, sa mga ganung problema, nagbablock pa rin tayo ng mga natawag dun, mga supply na papuntang panel natin. So ito kasi nga wala tayong makita or hindi ko mahanap yung kanyang mga clock signal dito sa unit na ito. So yung ginawa ko pala nito mga katekno, so may na-experience na tayo nito na yung kanyang yung blocking natin, napagana natin ulit yung unit kasi may nagpo-protect kapag or hindi makapag-display kung may naka-load or hindi natin nabablock yung kanyang mga supply. So dito yung blocking pala natin, share ko na yung experience natin. Sa mga ganitong Samsung kasi yung blocking natin mula sa gilid ay magbilang ka ng 9 pins at i-block mo mula 9 pins, mag-block ka ng hanggang 16 pins. So bali 8 pins yung iba-block or na-block ko yung sa mga experience natin. So napagana natin, kung ayaw naman gumana ay ganun pa rin yung resulta. Dito naman tayo, dito naman ako lulipat sa may kabilang side. So yung kabilang side ako magba-block dito. So dito naman tayo sa may bandang itaas, magsisimulang mag-count ng kanyang pin na i-block. 9 pins to 16 pins. So bali 8 pins yung mabablock natin. So kasi ito kasi ay isang non-GIP panel, no? Wala siyang clocking. Kasi may experience natin, hinahanap ko talaga yung kanyang mga clock signal, wala akong mahanap mga katig. Hindi ko pa masyadong napag-aralan itong ganito na design or ganitong unit. Nagsukat ako ng voltahe. Ito yung kanyang kanyang BGH na voltahe. So sa tuwing napapaandar natin o napapa-on natin yung unit, bumabagsak yung kanyang BGH. At kahit wala tong kanyang kabilang side, ibabagsak pa rin siya kasi nga meron siyang kailangang feedback na kinukuha doon sa kanyang panel at bago siya magpapa-oscillate or mapapaandar yung ating DC-DC, yung ating unit. So sa mga sa pagkatanto ko, no? So hindi po ako sigurado kung ganon. So base lang tayo sa may isa experience natin. So kasi may ito na mga katiga, share ko na lang, no? Hindi ko na lang ibabalik yung mga na galaw natin dito.
Basta ito yung ginawa ko, nag-block ako ng, binlock ko kanyang VGH voltage. Ayan, isang pin lang binlock ko nito kasi nagsimula ako sa may 8 pins, so 9 pins hanggang 16 pins nag-block ako. So napagana natin yung unit. Kaso nga may problema dito sa may bandang side. Madilim yung display dito sa bandang side at tapos meron pa siyang vertical lines. So ito testing lang natin automatic para makita nyo, no, wala yung kabila kasi may na-block ako dyan. So ito yung kanyang problema. Saksak natin. Ito yung kanyang ito. Ito yung kanyang power. Ito pala. Yung power naka-standby siya. Ito. Tapos power on natin. So, yan, gumana yung kanyang backlight. Ayan. Gumana yung kanyang backlight pero wala tayo makikita ang display sa kanyang panel kundi yun, naka-dim lang siya. Kita ba? Yan, naka-dim lang siya. Tapos biglang magpo-protect. Ayun oh. Yun. Aandar yung backlight tapos biglang nagpo-protect. Kasi nga mapoprotect to siya. Pero sa mga ibang Samsung kasi hindi naman to mapoprotect mga katek eh. Pero ito talagang siguro may problema yung ating panel or sa design na to, yung kanyang ang tawag doon system, kung walang feedback doon sa may kabila mapoprotect yung unit. Walang feedback na makukuha na papasa dito sa may mainboard natin. Feedback na nagagaling sa may panel. So ito na mga tekno kasi nga yung problema ganun pa rin kahit wala yung kabilang side. So ito na yung ginawa ko na blocking. Ito yung pin number kung bilangin natin yan, nasa pin number ano ba yan, 2, 4, 6, 8, pin number 12. So pin number 12 yung kanyang BGH voltage. Hirap kasi mag test natin tong andun lang, check tayo. Ito yung kanyang BGH. Ito. Ayan o. Gumagana yung backlight tapos auto shut off na naman. Tapos yung BGH natin, naka-ground na ba tayo? Ayun, naka-ground na. Yung BGH natin wala tayong supply na makukuha kasi nga nangangailangan pa siya ng feedback sa may panel. Ayun o. So nung ma-block natin yung BGH nito mga katek, bunutin muna natin. Nung na-block natin yung BGH, nagkaroon na siya ng display. So yun, minarkahan ko na para hindi tayo malito, no? Ayan. So babalik ko na to para makita natin yung pagbabago ng ating screen. Ayan. Tapos saksak natin. Ayan. Tingnan natin sa may screen kung mapapa-display ba natin. Napanday na ba? So hindi pa pala, naka-standby pa pala to. So pindutin natin ulit yung power. Ayan. Ayun. Meron tayong nakikitang display kaso nga yung kabilang side madilim. Ayun, ito yung problema. So ayun, balik continue pa yan. Ayun kung napansin nyo mga katek, yung kabilang side madilim siya pero meron na siyang display. Ayan so ito yung pagkatapos nung matingnan natin yung buong panel kasi nag-block ako ng pin number 9 hanggang pin number 16. So 8 pins yung na-block natin ganun pa rin siya tapos nagbawas-bawas ako ng tape hanggang sa pin number 1 lang na yung na-block natin at hindi na siya napoprotect kasi nga yung na-block plan natin yung kanyang BGH voltage. So ito siya. So may display na yung panel natin. So tingnan natin kung meron na bang voltahe. Ayun, meron na siyang BGH voltage kaso ang baba. 22 volts yung lumalabas na nagsusupply pero na-block na natin yung linya na yan. So na-cancel natin yung supply na BGH voltage na papuntang side na to. Siguro ito yung dahilan kung bakit madilim yung side na to. Pero kapag hindi natin na-block yan ay mapoprotect yung ating circuit yung ating unit tapos wala tayong makitang display. So ito mga katik ito yung napansin ko kasi mga katik
Ito siya, ito yung problema na nakita natin. Kung napapansin niyo ito yung dot na to, yung parang may sunog sa may gilid niya. Ito yung dahilan, ito yung linya na dadaanan ng ating mga supply. Kaya siya nagpo-protect dahil nga may problema sa kanyang panel. So nung na-block natin yung BGH voltage, ina-isolate natin yung supply na papasok nito. So nagkakaroon ng display yung ating panel. Kaso nga lang, yung dito banda ay hindi siya kapareho doon sa may kabila. Ayun o, dilim. Ayan. Madilim dito banda dahil nga sa dito sa problema sa kanyang panel. Ayun, kung mapansin natin mga katong kakapain natin yan, ayan, sobrang init oh. Kasi nga sunog na yung banda dito. So pinakita ko to sa may-ari. Tapos nag-usap kami na kung posible, kasi kung may display naman to mga katek pero nga lang medyo madilim yung bandang dito. So pinong kinakapaan tong may-ari hindi siya pumayag kasi nga baka daw masunog yung buong unit. So ang nagpaalam ko sa kanya na kung kukuskusin ko yan, posibleng hindi na natin napagana yung unit. Tapos kung mawala naman yung, kung sabi na may-ari kapag mawala daw yung init dito banda, okay na daw siya kahit na medyo madilim dito, basta magagamit pa yung kanyang TV. So ang gawin natin dito mga katekno, ito yung try natin tong kukuskusin para mawala yung kanyang init. Ayan o, sobrang init. Tapos titingnan natin kung mawala ba yung init ito. Tapos sabihin natin sa may-ari, kasi kung hindi ito nawala natin mga katek at lumala pa lalo wala tayo, nga tayo nito. At least nagkausap na kami ng may-ari, napayag siya sa gagawin natin. So buksan natin to mga katek, no? At bubuksan natin tong kanyang frame, tapos tingnan natin kung anong magagawa natin dito kung matapos natin may kuskus yung kanyang bandang sunog dito na side, kasi sobrang init oh. Ayan, so saglit lang. So ito na, natanggal na natin yung kanyang frame mga katek, no? Ayan oh, ito na yung frame, natanggal natin. Tapos ito, kinat ko na lang yung kanyang, no, pasensya kasi ating kamay kasi napasa tayo sa tuwing umaga na kakasaing, no. So yan, kinuha ko yung sunog na polarizer dito sa may front natin na side. At hindi ko na kinuskus yung glass nito mga katek, baka mabasag pa natin, no. At lumala yung problema. So pati yung kanyang, ayun, on natin yung flash para makita, no. Yung likod ng ating panel, yung polarizer niya ay sunog rin. So kinuha natin. Pero yung glass ay iningatan natin para hindi mabasag. So hindi ko na kukuskusin yung glass mga katek, baka mabasag yung panel natin, no. Ayan siya. So testing natin para may display tayo makikita. Saksak natin. Tingnan natin, ayun. Ka-display na. Ayun. Ito mga katek, kung mapapansin nyo yung kabilang side natin, dito na side, maliwanag yung display. Ayun o. Tapos dito naman, madilim. Yan. Pero clear naman yung kanyang mga sulat-sulat na yan. Pero madilim lang talaga sa dito na side. So, pindutin nga natin para may display. Ayun. Ayan. Kita nyo mga katek. Yung side na to, maliwanag. Tapos dito, madilim. Yun o. Okay po itong backlight nito mga katek, no? Wala pong problema yung backlight. Buo yung backlight nito. So, ito mga katek, sample ko na. Kasi ng GIB panel to, meron siyang side cup at magkabilaan yung kanyang side pad. Ayun mga katek, makita nyo. Magkabilaan yung kanyang side cup. So may sample ako nito mga katek, no? Tinanggal ko yung isa na dito banda sa may baba na cup, na side cup. Ito lumiwanag siya ng konti. Yun. Pero yung dito banda mainit pa rin mga katek, nakakapaso pa rin. So ito, pagtatanggalin natin to mga katek, yung side cup dito banda sa may problemang panel, at tingnan nyo yung pagbabago nito mga katek. Bubunutin natin to lahat. Ayun o, kita nyo mga katek, lumiwanag yung ating panel. Nung natanggal, sana lang. Kasi bumalik sa may, pinutin natin ulit para lumiwanag yung display. Ayun. So, dito banda, lumiwanag siya. Kahit na hindi kaparehan nung sa may kabila, at least lumiwanag siya mga katek, no?
So ito pa, bubunutin natin ito lahat yung kanya mga side cup dito banda sa may right side natin. At tingnan nyo yung mga kateko. Lumiwanag yung panel natin. At uubusin natin ito mga katek, yung dito na side, para maging pair po yung kanyang liwanag dito sa side na to, no? So, pag ganito mga katek, no? Pag magkabilaan yung side cup or side pads, pwede kayong hang or pwede yung bunutin o tanggalin yung kabilang side kasi meron pa namang kabila, no? So ito, ubusin natin to. So tingnan nyo pagbabago mga katek, lumiwanag na. Ito pa, tingnan nyo to mga katek, oh. Yun. Ayun, lumiwanag. At may isa pang natitira. Pindutin natin ulit para makita natin yung dating, ayan. Yun, pindutin natin yung huling side cup natin. Ayan. So, ito na. Tanggal natin lahat yung side cup dito banda mga katek. Tingnan natin yung kanyang display. Ayun, lumiwanag siya ng konti. Hindi man same dun sa may kabila, pero at least lumiwanag siya. Meron siyang malaking pagbabago mga katek, no? Ayun, no? Ayun, pero dito, mainit pa rin siya, no? So, ano ba kayo talagang kailangan gawin natin dito? At meron na rin siyang, ayun, yung nakikita natin kanina, yung vertical lines. So, at least, gumanda ng konti yung ating panel mga katek matapos ating matanggal yung mga side cup dito banda. Ayun, o. Ayun. So, ibabalik natin yung frame mga katek at i-continue natin yung pag-troubleshoot natin dun sa may loob para cluster yung pag-troubleshoot natin, no? So, bumalik tayo sa may loob, ibalik natin yung kanyang frame. Tapos titingnan natin kung ano magagawa natin dun sa kanyang dito na side yung kanyang sunog, yung may bandang mainit. Kasi hindi pa natin nakuha yung mainit na side. So at least gumana na yung lumiwanag yung dito banda, no? Na side mga katek. Ayan. So yun yung mga binunot natin. Ibalik natin muna yung frame nito mga katek at lipat tayo doon sa may loob natin para mag-continue yung troubleshooting natin, no? So yan na, dito na sa loob, no. Bali na balik natin yung kanyang frame, tapos set up na rin natin yung ating unit. So ito na siya mga katek, no. Ito yung pinagtatanggal natin na side cup sa kabilang side dun sa may problema. So dito siya banda. Side cup dito yung pinagtatanggal natin. So ulitin ko mga katek, pwede lang kayo magtanggal ng side cup kung both side ay meron siyang side cup na magkapilaan. Kasi kung karamihan sa mga LED TV, yung kabila lang yung meron, tapos yung kabila wala. So, kapag ganon, single side cup lang siya, at tinanggal nyo yung kanyang side cup, ay goodbye. Finish po ang boxing, wala tayong magagawa dyan. So, sa mga ganitong double-sided lang talaga na side cup, dual side cup yung ginamit, yung pwede tayo magtanggal ng kabila. Kasi meron pa naman siyang kabila eh. May papapuntahan pa yung mga source, may tatanggap pa sa mga supply. Dito nanggaling supply sa may DC-DC natin, may tatanggap pa doon sa kanyang side cup, doon sa kanyang mga IC. So kung tama ba yung pagkabanggit natin, basta ganun yung pagkaintindi ko mga katek. Kapag isang side lang, di pwede magtanggal. Kapag dalawang side na may side cup, ay pwede magtanggal ng kabila. So ito, saksak na natin, napahaba yun yung ating storytelling. So tingnan natin sa mirror. Yun, kung napapansin nyo mga katek, gumanda na po yung kanyang kulay ng kanyang smart TV. Ayun o, yung tinest natin kanina na hindi masyadong makita doon sa may kabila, ngayon ay nakikita na natin ng konti. Hindi ba natin yan perfect or iba yung kulay yung sa may kabila, pero lumiwanag siya ng konti, no? Pero at least medyo maganda na siya tingnan mga katek. Ayun o. So pinutin natin itong kanyang para makita nyo sa dalawa. Ayun, para lumiwanag. Ayun, hindi man natin perfect kasi nga kulang na yung kabilang side cup, no? Talagang kaya nagkaganyan siya, hindi siya perfecto yung kanyang kulay. At least maganda na po siya ng medyo malaki
doon sa dati niya mga katek. Ayun, oh. So lagyan din ng signal yan natin yan mamaya para may makita tayong display. Tapos yung dito naman yung umiinit kanina, ayun, oh. Ayun, yung umiinit kanina, ito ngayon ay nakakapa na natin kasi napasok ko kanina itong hinawakan ko mga katek, ang sobrang init. So ayun, dito na siya, hindi na siya mainit. Yun, oh, nakakapa na, malamig na siya. Ayun, pero ito hindi na ito matatanggal mga katek kasi error na to sa kanyang panel eh. Ayun, so yung ginawa ko pala mga katek, no, share ko lang sa inyo. Dahil nga hindi natin pwedeng kukuskusin yung kanyang bandang sunog kasi nga kapag nabasag yung panel ay nako, mahirap na kasi lumalaki yung basag niya. Pag ganito lang malaking panel, no, mahirap na, baka damage sa talaga yung ating unit. So yung ginawa ko pala ito kasi nga yung na-block natin, no, babalikan ko, no, yung aking ginawa. Kasi nga sa dun sa may nakuha natin yung kanyang side cup dito sa may kabila, mainit pa rin yung dito banda. Kasi yung na-block lang natin yung kanyang BGH na voltahe. So yung ginawa ko nito mga katek, ito. Bunutin muna natin. Papakita ko sa inyo para may guide kayo. So yung ginawa natin, dahil isa lang yung blocking natin, para hindi na siya uminit yung dito banda, yung mga supply ay talagang binlock ko na, no? Hindi lang yung BGH kundi pati yung kanyang EBDD Bcom at saka yung mga BST at sa kanyang CKB. So sanay tama ako sa tansya ko mga katek, no? So ito, mula, tingnan nyo lang to, sundan nyo ito mga katek para hindi tayo matagalan. Mula pin number 9 hanggang pin number 16, so bali 8 pins yung binlock natin dito. So ito na siya, ito yung tape natin, oh, yun, oh. Hindi ko natatanggalin kasi matatagalan tayo. Na-block ko na yan yung 9 from pin number 9 hanggang pin number 16 na yun, oh. Kita nyo ba yung tape natin? So tatanggalin nga natin para fair play yung gagawin natin. Kasi may nagre-reklamo eh. Tatanggalin ko muna, ha, para makita nyo. Ayun, yung blocking natin, ayun, oh, tinanggal ko yung tape. Yung pin number 9 hanggang pin number 16 yung block natin. So bali 8 pins yung binlock natin, or 10. Pwede na yan. Ayan. So sundan nyo lang to mga katek, no? Sanay kung meron kayo mga encounter nito ay may guide kayo, no? Ito, balik natin. Yay, ano ba yan? Yun. So talagyan ko muna to ng signal. Ayun ang i-tip natin na yun. Kita ba? So nung na-block natin to, yung mga supply na papuntang dito na side, ayun, lumamig na siya, hindi na siya mainit. So tatanggal kukunin muna natin yung DVD sa may doon sa may front natin at tilagyan natin ng signal. Saglit lang. Ito na, balik tayo sa may DVD na tayo. Tapos ayan, may laman na rin yan. Saksak natin yung DVD at saka yung TV. So yung TV, tingnan natin. Ayun, may marka na Smart TV. Tapos power on natin yung DVD natin. Ayan, naka-on na siya. So dito tayo sa may mirror. Ayan, napansin nyo mga katek na medyo madilim, pero at least maganda na rin yan kaysa kanina kasi wala tayong nakita dun sa may ano talaga, dun sa unang display ng ating video. Ayan, o. So yung kabila, ayan, o, hindi na siya masyadong madilim, pero yun sa sinabi ko kanina, hindi siya masyadong perfecto kasi nga kulang na yung side cup sa may kabila natin. Kasi kailangan nating tanggalin yun para lumiwanag yung dun sa may kabilang side natin para hindi naman masyadong halata, no? Ayan, yun mga katiko, hindi naman siya masyadong halata, no? Pwede na kaysa kanina. Ayun, no? So lipat tayo sa may kabila. This ganito mga katiko, makapag-charge tayo ng katamtaman lang naman sa may-ari. So ito, pati yung linya sa may nung video natin kanina, isang line, kunti na lang, hindi na siya malaki nung may block natin yung ibang mga supply na papunta sa side na to. At saka yung nakapaso sa atin kanina, yung napakainit ito na side, ayun, oh, wala na po siyang init mga katek. Ayan, kanina hindi to mahawakan mga katek, sobrang init, ayun, oh. Ayun, mahawakan na kasi wala nang init. Ayun.
So sana may napulot kayo mga katek, no, na idea sa ating ginawa ngayon. Kahit na mali-mali yung ating pag-explain, hindi po tayo ganun kagaling magsalita, ginawa po natin yung best natin para maihatid yung mga impormasyon or yung mga experience natin, ma-share natin dun sa mga kapwa nating mga technician, no. So huwag po kayo mag-alala kasi magpa-practice po tayo ng Tagalog para gumanda naman yung ating explanation, para hindi malito or para maintindihan ng ating mga kaibigan. So marami kasing nagrereklamo kasi nalilito daw siya. So hirap kasi mga kate, kay Bisaya tayo tapos magtatagalog, so hindi natin ma-explain talaga ng mabuti kasi hindi naman po tayo masyadong magaling magtagalog, pero at least ginawa po yung best natin. So hanggang dito na lang po yung video natin mga katekno, at maraming salamat sa inyong lahat na mga walang sawang sumubaybay sa ating channel. May God be with us always, and peace out.